Kamusta mga Brody? Again, this is Brody Jeff. This is Brody Joe. And this is Brody Marbs. And welcome to the Brody Podcast. Where you listen And relax. Yo! Let's go! Last session mga Brody, no? Let's go! Another productive day, no? Do I say? Another productive Saturday. It's a very productive Saturday. Oo, napakaganda ng mga naging topic natin. So, solid. ito yung pinakinabangan natin lagi, yung happy episode lang. Happy episode. Kasi syempre medyo seryoso tayo pala. Break ng ice. Oo, diba? Kasi Icebreaker. kanina, medyo seryoso na. Medyo nakakatawa, pero kasi nandun tayo sa dapat may execute natin yung topic. In a way, na nabigyan mo ng hustisya. Yung hustisya, tama. Yung content creation. Napakahirap, Brody, gumawa ng mga Brody ng content. Ang hirap kaya mag-stick dun sa sa flow, di ba? Sa flow, sobrang hirap mag-stick sa flow. Kaya bilib din ako din sa mga influencers na consistent, no? Sa paggawa ng content. Parang hirap nung Ngayon, nararamdaman ni Brody Juba. Hirap mag-stick sa flow, no? Hindi siya easy. Ang dami kang thoughts na gusto mo i-share talaga. Gusto mo i-share yung pala, nandun ka na, ang layo mo na. Ang layo mo na pala doon sa Kasi parang, syempre, gusto mo ma-maximize. Kasi connect the dots to di ba? Parang, hanggang kaya mo i-explain mo, di ba? Magkakabasher ka na layo na nila. Ano ba yan? Kaya, ay dun pala sa mga nagme-message sa page namin, no, na-appreciate po namin kayo. Kaya hindi po namin kayo ma-replyan lahat, no. Maraming salamat po sa support. And then soon po, no, magbibigay po kami ng mga merch namin sa mga audience, viewers. Yes. So, kaya, ayun, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na kami sa inyo at sa mga susuporta pa susunod na podcasting namin. Please like, share, subscribe, and view our videos. Apo, ayan. Medyo somehow may mapupulot naman kayo mga bro. Meron naman. Tama. Basta i-filter out nila kung ano yung applicable. Yun, tama. Yun yung tamang term. Filter out lang nila. Yung medyo minsan kasi may kalokohan. Kunin lang nila yung maganda sa paningin nila. Tsaka yung talaga may matututunan sila. Kasi lahat naman kami mga ka-Brody, sinishare namin yung mga experiences namin. And syempre katulad ni Brody Job, may mga pinagdaanan siya na hindi namin pinagdaanan ni Jeff. And it's a fresh learning sa amin. So maraming salamat ulit sa'yo, Brody Job, no, sa my pleasure. And I know na hindi ito yung last kasi malapit lang siya dito sa amin. So from time to time, we-visit to si Brody Job. No? Ayun, so, okay. Let's go to our last episode. Ibigay na natin kay Job yung title. Mukhang title kasi, bakit gano'n? Bakit? Ako talaga. Siyempre, save the best for last. Yes, ito lang maganda. Yung sabi ng topic natin ngayon. Napakaganda. Yeah. Ano nga ba yung topic natin, Brody Job? Bakit masarap ang bawal? Parang gusto, ulitin mo. Bakit masarap ang bawal? Ito ang ganda nung tanong ni Brody Job. Bakit masarap ang bawal, Kuya Brody Jeff? Yeah. Sige. Masarap talaga ang bawal Bakit? Kasi, like for example, in a situation na pinagbawalan ka rito, like parents mo, bawal yung ganito. Kasi, pag siniway mo sila, minsan may mga may thrills. Saka yung satisfaction na, di ba? Adrenaline rush ba? So, susugal mo yung cost. Ha? Susugal mo yung cost para Para yung thrill. Thrill. Totoo yan Para ba't kaya gano'n, nature na kaya ng tao yun? Human nature? Parang, di ba, parang, ayoko gawin to, pero shit, parang iba yung feeling pag nagawa ko to. Minsan kasi yung mindset natin na yung YOLO, parang pakit din. Napapakapag tayo sa YOLO, di ba? Diba? Just to experience something new na alam natin medyo makakasama. Di ba? Parang, tapos ang reason mo, YOLO naman. YOLO lang. Ito pa, pag nag-YOLO ka, meron pa silang bucket list, Oo, may bucket list pa yan, dapat magagawa ko. Sa edad na ganito or ganito, kaya. May mga movie pa nga na, di ba, na parang, before I die, dapat magawa niyo itong mga YOLO-YOLO. Yeah. Di namin pinopromote na gawin niyo yung bawal. Dapat kwentuhan lang namin. Hindi na to in general, hindi lang to yung kung ano yung mga naiisip niyo dyan, mga ka-Brody. Mga napapanood sa social media. Minsan baka may tumatawa ng mga mister dyan. Ba't kayo ngumingisi? Sinabi lang ni Brody Job na masarap ang bawal. Ngumingisi na kayo dyan. Ano mo nagsabi? At nagtanong ako.
Sige. Brody, Job, ano ba yung, for instances, ano ba yung mga, parang sa'yo? May nagawa ka na bang... May ginawa? Sarap na bawal? Oo, parang... Oo naman. Yan! Pwede mo bang i-share? Share naman. Pag i-share ko, hindi na ako makakabalik dito. Ako muna mag-share. Sige, ikaw muna. Ako muna. Kasi, syempre, pag sinabi mong bawal, di ba, gagawin mo. Pang late night itong topic na to. Oo, di ba? Yung sa akin talaga, matinding ginawa ko. Anong ginawa niya? Kumain ako ng bawal na pagkain. High blood ako eh. Araw nag-expect kayo ng something something wild ba yan? Ano yung bawal na pagkain? Oo, kasi syempre high blood ako. Bawal sa akin yung mga, ang tawag dito, yung mga crispy pata. Kaso favorite ko yun, pare. Kaya, parang si Brody Jeep nabitin. Ano ba yun in-expect mo na ginawa ko bawal? Masarap. Masarap yun. Kinakain mo. Yun yung masarap. Crispy pata yun, Brody, di ba? Pero alam niyo yun, mga ka-Brody, no? Pero nagpigil ka? Ha? Tinikman mo lang ba o talagang kinain mo? Pare, binanatan ko. Binanatan mo? Binanatan So you took the risk? I took the risk. Para lang ma-fulfill yung satisfaction. Oo, di ba? Parang, kasi, syempre, Brody, hinain na sa harapan mo eh. Hindi ka pa matutuka? Ang gano'n. Tama ba? Parang masaklap kasi dun. Kumurot lang ako. Kumurot ka lang. Nasarapan ako eh. Ayan eh. Nasarapan ka? Oo. So, nawala lahat ng conviction sa sarili mo na bawal to, ganito, ganyan. Basta nung natikman mo na siya, parang kinain mo na. naging selfish ako. Naging selfish ka. Hindi mo na inisip yung sasabihin ng mga tao nagmamahal sa'yo. Oo, parang... kasi sabihin nila, bawal sa'yo yan kasi sa health mo, ganyan. Mapapahama ka. Daddy kasi alam mo yung gusto kong pigilan. Oo. Pero ang sarap eh. Ang sarap talaga nung crispy pata. Kaya sabi ko... In 1 to 10. I-rate mo in 1 to 10. Ang sarap. Mga siguro 9. 9? Talaga. Yung pagkakaluto. Iba yung crispy pata yan. Iba. Masarap. Sinausawan mo? Pare crispy pata itong pinag-uusapan. Kaya nga kita katingin sa'yo eh. Sinausawan mo? Kasi with conviction ka eh. Oo. Tsaka pare, habang sinasawsaw ko yung crispy pata, din sa sauce. Pare, amoy na amoy mo. Talaga ba? Mainit-init. Mainit-init. Oo, talagang fresh na fresh yung Kakaiba. Napakasarap. Yun yung talagang sabi ko na pagkatapos kong kumain, sarap. Sabi ko, hindi na ulit ako kakain ng crispy pata. Talaga ba? Wala, Brody. Na-break ko. Kumain ka naman ako ng crispy pata. Paulit-ulit na lang. Diba? So, pero bawal yun. Ano nangyari? Yun. Ano yung naging repercussions? Anong consequences? Siyempre, high blood ulit ako. Yan. Ganun pa rin. Na tumataas BP ko. Alam niyo yun, pare, ang ganun kasarap yung bawal eh. Minsan binabalik-balikan mo. Kaya nga. Totoo yan. Lalo pag talagang hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo. Oo. Diba? Crispy pata. Sarap eh. Hinayaan crispy pata. Diba? Kukurot ka lang. Kukurot tapos pag natikman mo, masarap talaga yun. Pare, hindi naman nalalayo yan sa pag pinagbawalan ka ng magulang mo maglaro ng bata. Tama. Diba? Naka-experience ba kayo na hindi kayo pinayagan tapos naglaro pa rin kayo ng apoy? Nang naglaro pa rin kayo? Yung sa bakuran, yung sa labas nyo. Mainit. Sabi huwag ka maglaro ng posporo kasi delikado. Baka napaso ka pa. Napaso ka pa rin. Kahit napaso ka, anong ginawa mo? Naglaro mo pa rin. Diba? Grabe naman. Buti hindi nasunog yung bahay nyo, ha? Ang kulit mo pala dati, no? Ganun ka pala, Hindi ako bata pala ako. Talagang, eto pare. Sabihin nyo sa akin, hindi kayo guilty. Di ba pag may mga new things, gusto nyo i-try? May mga bagong... Dati to Dati to. O hanggang ngayon ba itong pinag-uusapan natin? Hindi, dati muna. Dati. Ano ikaw, Kuya Brody? Brody, ano ba yung sinasabi nyo? Hindi. Pagkari, may mga limitations. Okay. Ito, Brody, ma-share ko lang sa inyo. Honestly kasi, pagdating sa sugal, diba, hindi ko talaga siya gusto. Okay. Kahit nasabihin mo na iba kasi yung religion ko. Diba? Yung religion ko, bawal talaga sugal. Pero personally, hindi ko gusto ang sugal. Pero kasi one time, nasa-solar kami, may nagbigay sa akin ng pera. Alam mo yung pag nananalo ka, tempting, no? Tempting talaga siya gagawin mo. Nakakaramdam ka ba ng adrenaline? Adrenaline rush. Thrill pa. Lahat, pakikita mo lalo't pag ikaw yung nananalo. Kamada. Ngayon,
pag inaan mo, habang tumataya ka, iba talaga yung feeling. Ganyan pala yung feeling pag nag-ano ka. Nag-ano ka? Nag-ano? Sugal. Sugal. Oo, Okay. sugal. Kala kong... Kumbaga yung ginagawa mo yung tingin mong bawal. Bawal. Bawal naman talaga eh. Sa bagay, sa religion mo. Sa region bawal. Pero sa akin kasi personally, hindi ko siya ini-encourage na. Oo. So yun, hanggang sa naubos ako, ayun, yung trail na wala. Napalitan ng ano. Napalitan ng heart. Hindi, kasi binigay na Kasi nawala rin yung pera. Pero mga brody, binigay lang sa akin yun. Yung pera. Sugal. Gusto ko na nga i-bulsa eh. Pero hindi, sugal ko yun. Okay. Laro mo. Hanggang sa na ano yun. So napag-utusan ka lang. Pero, hindi, binigay sa akin kung manalo ako ng ano, wala na siyang pakialam. Pero hindi kasi talaga ako marunong magsugal. Sana lalo pati yung Russian roulette. Basta ako, kaya lang ako. Roulette, wala rin ako alam. Wala din ako alam. Ang alam ko lang na card game. Baccarat ako, alam ko. Hindi ako marunong. Baccarat. Poker lang. Poker. Poker marunong ako. Maraming poker. Maraming poker na gano'n. Marami talagang poker sa casino. Marami talagang poker. Marami talagang poker. Tsaka kailangan poker face ka din. Kailangan poker. Hindi ko alam kung ano na pinag-uusapan natin. Kailangan poker face ka. Hindi ko alam kung baka mag-bluff ka. Bluff. Ikaw naman, Brody Job, ano ba yung isa sa mga bawal na ginawa mo na medyo tumatak sa'yo, Brody Job? Medyo good boy kasi ako dati. Wow! Good boy! Yeah. Niwala naman sabi sa akin ng headmats ko dati, huwag kang nang lalabas ng bahay. Brody, hindi. Yung cutting na, try mo ba cutting sa school? Cutting, hindi ko na try yung cutting. Kasi di ba pag sinabi mong cutting, papasok ka sabay aalis ka, di ba? Ang na-try ko, hindi talaga ako pumasok. Alam ng parents ko, pumasok ako. Pero, high school to sige. Alam ng parents ko, pumasok ako, pero hindi ako pumasok. Naalala ko talaga yung ginawa ko, geng-geng kasi kami ni Brody Marvin dati. Geng-geng. Yung ginawa ko, nag-recruit ako ng mga gang members. Sorry. Ang sarap kaya ng high school life. Para makat ko lang kayo, ano ba yung geng-geng? Geng-geng. Hindi yung mga geng-geng na, yung ngayon. Yung geng-geng. Hindi ko kasi ginagamit dati kasi ginagamit yung gang associated sa isang group of people. Nasa isang clique sila. Nasa isang clique sila. Pero yung sinasabi ngayon na term, yung kinukuha yung term na geng-geng, ano yung gang? Actually, parang mini-mirror na nila sa parang mirror ba? Parang ina-associate nila sa hip-hop. Geng-geng. Parang na siya, parang the usual term. Geng-geng yan. Parang gangster yan. Na medyo na medyo sa mga totoong gangster. Medyo parang diss yun Parang diss yan. Parang parang masabihan, ikaw totoo kang OG o kaya veterano ka. Tawagin kang geng-geng. Parang mabubwisit ako noon. Parang tawagin mo akong geng-geng Hindi naman yun yung term namin nung panahon namin. Parang hindi na-disrespect mo yun. Kasi nung panahon namin, pare, talagang uso ang gang Kahit nga matatanda. High school yan High school yan. Uso mga gang talaga. Shoutout sa mga kagang namin. Shoutout sa mga kagang namin. Mamaya na ako magdodraw ng gang sign. Pero going back, yun nga. Ayun, grade 6 ako nung sumali ako ng gang. Dalawa kami nung best friend ko. Si Ralph. Shoutout dalawa kami. Tapos kami yung pinakabata nun. Sila yun. Tapos nun, nalaman ng parents ko, malaki na yung gang sa school namin. Kami na nila Marvin yun. Magkakasama na kami nila Marvin. Makukulit na kami nun. Tapos kami yung mga pinakabata doon. Tapos yung mga ahead sa amin, hindi kami magalaw. Kasi Pero matanong ko lang kasi di ba alam naman natin na bawal ang fraternity nung high school tayo sa school and gang. So ano ba yung satisfaction? Kasi never kasi ako na-involved sa fraternity na tulad niyan Never ako sa gang. Kahit yung mga friends ko noon, sumali sila sa gang NSP. Hindi ko sila talaga gustuhin kasi biruin mo, bubugin ka tapos, di ba? Magkaiba, makorek ko lang. So, ano yung satisfaction? Magkaiba yung gang sa frat. Magkaiba yan. Sa gang kasi, originated talaga siya. Kapag parehas kayo ng hood, nasa isang neighborhood kayo. Kami, nasa isang neighborhood kami. Isang village kami. Isang village kami, magkakaibang faces. Tapos may mga iba't ibang school doon sa loob ng village.
Tapos yung school namin, isa kami sa mga sa mga gang member. Ganun kami. Tapos yung bata kasi kahit alam mong bawal, syempre kunyari mahuli ka ng school na, uy, meron kayong ginamp. Medyo pag sinabing jump, meron kayong initiate. Tapos nahuli, ganyan. Hindi ko iniisip yung dati. Hindi ko iniisip mo ba yun? Wala kami pa. Ibig sabihin, ang satisfaction nun is yung, for example, ikaw yung dati ikaw yung you fight. And then, sa brother, ikaw na yung, syempre, tapos mo na yan eh. Then, kung merong initiation, kayo na yung parang, actually, ito na yung time namin na gaganti. Hindi ko naisip yung gaganti. Hindi ganun yung satisfaction na kahit kailan hindi ako nag-isip ng gaganti. Parang ang saya kasi nung panahon namin. Yung maaano mo hanggang nun, yung samahan eh. Yung mga tropa. Okay. Tapos pangalawa na lang yung parang bragging rights eh. Teka lang, yan, gang member yan. Gang member yan, hindi ka basta-basta magagalaw. Tapos lahat ng bawal, actually lahat ng bawal nandun. Sa loob ng gang, kasi lahat ng illegal. Di ba? Oo, lahat ng illegal nandun. Marami kang ginagawang illegal. Tsaka yun, maganda rin kasi naman din sa amin before na pag member ka nun, parang may respeto sa yung tao sa paligid. Parang, di bata niyan yan. Gang sa yan. Actually, ngayon ko lang, itong mga nag-mature na ako, nakasali na ako sa mga ibang organization. Ngayon ko na-differentiate yung respeto sa takot. Dati kasi, hindi nila tayo nire-respeto. Takot. Yung ini-instill. Takot yung ini-instill nila. Siyempre, bata pa kami. Bata pa kami. Uy, gagawin yan. Huwag mo ano yan. Kasi gang member. Ngayon, nung tumanda-tanda na ako, na-introduce na ako sa frat, sa mga ibang brotherhood. Doon ko na nakita yung iba pala yung pag sinabi yung respect. Kaya yun. Doon nagsimula yung pagtingin ko ng mga bawal. Yan, medyo klaro na yung natin. Medyo maadong, kaya yun yung maagang mga audience namin, namulat kami sa kalye. Yes, natikman namin, maaga kami nakatikim ng mga bawal. Maaga rin kaming nakagraduate. Nakagraduate sa ganun. Sa ganun. Parang, kasi, dumaan, parang ganun. Naalala ko rin, kaibigan natin na isa. Si Johnson. Oo, tol. Alam mo ba may kaibigan kami? Sobrang kulit na. Nawag dito. Pagpunta ako kay Marvin, si Johnson, gulping. Duguan. Ano nangyari sa'yo? Nagulpi ako nung kabilang gang. Kasi ganito. Kasing ginagawa mo doon, ganyan. Ano nangyari? Sobrang kulit kasi. Pakulit talaga. Ginawa niya yung mga bawal. Ayun ang consequences niya. Kasi kahit sa gang namin may mga rules eh. Isipin mo, nandun ka na sa bawal, may mga rules pa yung bawal. Diba? Maulit talaga. Pagka, Tapos may time pa na, may time na tumatakbo kaming dalawa ni Marvin. Kasi nahabol na kami. Tapos, ang dami nila. Yabang ko pa sabi ko, tol, hindi. Palaga natin yan. Sabi ko, kaya. Ngayon, tumayo kami. Gabi yun. Pagtingin namin sa kabilang street, nandun ang lalaki. Ang dami mga hawak na pamalo. Alas ko? Shoutout kay Marlo. Kay Marlo Aglipay. Kuya din yan si Marlo Aglipay. Kuya Arnal, naalala ko yun. Pagtayo namin nakita namin si Marlo tumatakbo. Nandiyan na sila. Nagtakbuhan talaga kami. So, balikan, no? Yung kabataan namin, medyo natikman namin yung mga bawal. Makukulit talaga. Iba yung thrill. Iba. Yung hindi malalaman ng parents mo may ginagawa ka ng kalokohan. Di ba? Yun ang maganda sa atin. Ayun ang kinagandahan namin kasi kahit gumagawa kami ng kalokohan, hindi namin binigyan ng sakit ng ulo yung parents namin. Planchado kami trumabaho. Kaya hanggang ngayon, dala namin ni Job. Yung pagiging planchado. Huwag kang papahuli. Char! Natawa. Huwag kang papahuli. Sabi, huwag kang papahuli. Diba? Shoutout dun sa mga kababata namin ni Brady. Meron pa kasi one time yun nga si Johnson. Alam kasi nung nanay niya, pumapasok siya sa school. Siyempre. So, gumawa siya ng bawal.
Ngayon, mga siguro 3 months nang hindi pumapasok. Pumapasok sa school. Ay, oo, tol. Alam mo yun. Alam mo yun. Wala, 3 months na hindi pumapasok. Oo, grabe yun. Naiwan niya yung ID niya ba? O baon niya yun? Hindi ko matandaan kung ID. naiwan niya. Naiwan niya ID niya dun sa... Silang dalawa kasi lagi magkasama eh. naiwan niya yung ID. Nung naiwan niya yung ID, yung nanay ni Johnson, pumunta sa school. ID yata. Si Kuya Jun yung bantay ng gate. Naalala ko. Ay, Kuya Jun. Nandun ako dun sa main gate. Kuya Jun, ibigay ko na ID ng anak ko, naiwan kasi. Ay. Hindi na pala pumapasok. Sabi ni Kuya Jun, ay, ma'am, ilang buwan na pong hindi po abala. Kasama po si ano? Hindi, pumasok naman ako. Takte, sabi nung biglang tumingin sa akin si Kuya. Uy, yung kaibigan mo nawawala. Di ko rin alam kung nasaan. Oo, nawawala pala. Lagi nawawala siya. Sobrang kulit nun. Siguro talagang siya yung pinaka-nakasulit nung tikman yung mga bawal. Sobrang, alam mo yung pinakamakulit namin na kaibigan. Yun talaga. Tapos ano pa yun? Siya ba yung nahataw o yung nabato? Siya yun, yung duguan siya. Ay, may bukod pa dun, Brody. May nangyari pa sa kanya matindi. Di sa bahay, pumunta sa bahay. Gumawa kami assignment. Bago pa siya mag-cutting-cutting. Ipunta sa bahay. Gumawa kami ng assignment. Kasi parang activity yun. Nakabike siya. After na mga 7 na siguro, sabi niya, uy, uwi na ako. Kasi ganun magsalita yun ng keng ko eh. Uy, uwi na ako. Hanap tayo ng magulang ko. Sabi niya. Sige, ingat ka. Umalis. Mga 2 minutes pare, bumalik. Matapalit. Ano yun? Sabi niya nga na, pagbukas ko ng gate, si Johnson, basag yung mukha. Puro gas-gas. Bakit? Anong ginawa mo? May aso tumawid sa may gas. Sabi ko, tanga! Pakalit yun. Pare, basag talaga yung mukha niya. Tapos, puro gas-gas. Sabi ko, patay na naman ako kay tita, sa mama niya. Kasi laging nagsasabi sa akin, uy, ano naman ginawa niya ni Johnson? Laging gano'n. Nagiging bad influence ako kahit wala naman ako alam. Teka, diyan ka muna. Sabi ko gano'n. Sabi ni Johnson, ilibing mo na lang ako, yari ako sa nanay ko. Hindi ko makalimutan talaga. Johnson, ang daming dalawang ginagawa. Ang daming buhay ng Sham. Ginawa niya ng pusa. Pare, matindi talaga. Sarap niya kasama, kaya lang sobrang kulit niya lang talaga. Pero maliit lang yun, hindi mo maano sa ganung liit niya, makulit siya, no? Ang daming ginawa rin kalokohan. Ikaw tuloy naging topic namin. Hindi kasi masaya lang na balik-balik. Pero yun, so to summarize, namulat kami ni Marvin na gawin yung mga, sabihin mo mga drill na pinagbabawalan kami ng magulang namin nung nasa gang kami. Tama. Shout out sa kanila. Tsaka hindi na ako lalayo. Bawal magjowa sa amin nung... Ay, oo, yan, magandang topic yan, Pero nagjowa kami. Part ng ano kasi nasa Christian school kami. Tapos kami yung mga makukulit kami dun. Tawan-tawa. Ay kasi sobrang strict sa school namin. Talagang literal na bawal kang mag-jowa. Di ba kayo ni Bone yung kayo ba ni Apple yung yung may issue nun na yung... Sa CR? Shoutout ni shot caller na ngayon ng ng My Home Locote. Bone, what's good? Shoutout sa'yo, Brody. Di ba kayong dalawa yun? Yung parehas kayong may girlfriend nun. Tapos, dahil sa amin yata, kaya hiniwala yung babae talaga sa ginawa nila yung bawal. Ginawa namin yung bawal. So, naging exclusive school na lang sila? Hindi. Dati, magkasama yung babae at lalaki. Tapos, after ng mga issue, tumataas yung incident ng mga magjojowa. Nabubuntis, gano'n. Hindi, di ba meron? Meron. May mga nabubuntis. Hiniwala yung lalaki at babae. Ang nangyari naman ngayon, ang tumaas naman ngayon, yung ibang kasarian naman. Parang dumami ba yun? Dumami sila. Dumami sila. Nagka-ano pala sila doon, faction pala sila sa... Matindi, no? Pero may tanong ako, mga Brody. Yes, Brody. Alam mo nang bawal. Alam mo na yung epekto. Pero ba't mo pa rin ginagawa? I mean, kasi merong iba, gagawin yung bawal pero hindi nila alam yung consequences. Or bahala na yung consequences. Or bahala na yung consequences. Pero may mga scenarios na alam mo nang bawal, alam mo na rin yung magiging epekto, pero bakit mo pa rin ginagawa? It's either thrill or thrill pa rin. Yung sinasabi mo kanina. Satisfaction pa rin. Hindi, which is
May sinabi ka kanina. Yun nga, yung satisfaction. Hindi pa yan, hindi pa. May iba pa bang term? Ano ba bang term naman? Adrenaline? Adrenaline? Adrenaline, hindi. Adrenaline. Well, anyway, sige. Baka mamaya... Mamapangkin ulit natin. Baka malalim. So, yun na nga. Iba kasi, di ba? Parang, in a way, sabi mo nga, minsan, hindi ka proud, pero parang share siguro yung experience. Yung iba, di ba? Parang ano siya, sige, wag na tayo lumayo. Sabihin na natin yung ano. Ito na lang, napakagandang example mga kabrodi. Cheating. Oo. Di ba? Oo. Maganda yan. Ano ba yan? Exams ba yan? Cheating, lahat. In general. Pati sa usapan. Sa relationship. Cheating na lang din. Kasi, alam niyo ba yung salitang there's a thin line between loyalty and infidelity? Paki-enlighten ako, tsaka paki-expand. Diba? Manipis na lang yan. Na linya. Tatawid ka dyan. Makakapag-cheat at makakapag-cheat ka pa rin. Choice mo kasi. Yun yan. Kasi yung thin line na yun, yan, daling itawid nun parang talagang konti na lang Yan na yan kakainin mo na diba? Kakainin mo talaga. Kakainin mo na yan Yung linya. Diba? Yung linya. Yun na yun. Hindi ko pwedeng tikman mo muna. Linya. Matatouch kasi parang sa natin mo muna. Yan sisilipin mo. Ano ba? Linya ba o hiwa? Depende kasi kung cake yung pinag-uusapan, pwedeng hiwain yung cake. Masarap yung hiwa ng cake. Kasi hindi mo pwedeng yun kasi diba? Kung sinabi natin loyalty tapos infidelity, hindi nagkakalayo yan. Magkadikit yan. So, if you cross the line. There was this podcast na napakinggan ka. Sabi nila, magkaiba daw ang loyalty sa pagiging faithful. Faithful din. Naniniwala ko dyan. Mag-ibang loyal sa faithful. Tama. Meron akong ano dyan. Meron akong... Naririnig ko lang ito. May insight ako dyan. Parang ano yan joy tsaka happiness. Yeah. Correct me if I'm wrong pero ayun yung perspektibo ko sa bagay na. Sa akin to hindi ko sinasabing ito yung general term. Ang term ko kasi dyan. Ang loyalty, hanggat nandyan yung tao, loyal ka. Pero pag loyal ka sa kanya kasi nandyan siya. Nakatingin siya sa'yo, nakasurveillance siya sa'yo. Ang dami nag-arguments dito. Sige, tama yan. Pero pag sinabi mong faithful ka, kahit hindi nakatingin sa'yo yung tao, walang nakatingin sa'yo kahit sino. Yan. Ayun yung definition ng tao. Ano bang... Parehas lang yun. Whichever. Ayun ang perspective takeaway ko dyan. Parang joy tsaka happiness. Ang happiness as of the moment. Yes, Ang joy, kahit wala ka sa roller coaster. Masaya ka. Oo. Tama. Parang ganun yung ano ko dyan. Ikaw? Ako, ang faithful kasi, para sa akin, in a relationship, si Summer lang. Ang faithful. Kasi kumbaga parang, faithful ka, wala kang ginagawa, hindi ka magko-commit ng infidelity. Yun ang faithful sa akin. Ang loyalty, whatever may happen. Whatever happens, babalik ka pa rin sa kanya. Kasi loyal ka sa kanya. Ang faithful, focus ka lang sa kanya. Ang loyal, focus ka pero meron kang tawag dito, kumakaliwa ka, kumakanan, pero loyal ka pa rin babalik. Siya pa rin yung pipiliin. Kumbaga may sideline ka, ganun. Kumbaga ano ka, pero pipiliin mo pa rin siya. Salesman ka, tapos sa gabi barbero ka. Parang ganun. Tanungin mo ngayon si Jeff. Jeff, faithful ka ba or loyal ka? Faithful. Yeah. So, hindi ka loyal? Hindi. Kasi lumiliko sa kaliwa ka. Loverboy yun Love. Ikaw ba, Joe? Faithful lang. Faithful. Ikaw ba, Marvin? Pero sasama na ako sa inyo. Nalayo pa ba ako? Ano gusto niyo mangyari? Ako lang malintikan, kayo hindi. Parang bandwagon ka lang Di ba, Joe? Parang nung time na
sumikat ang Golden State, parang doon ka lang Diba? Alam naman, di ba? Ako lang babagalitan, tapos kayo safe? Hindi pwede yun. Sama-sama tayo. Sama-sama, gano'n. Kung sumagot kayo na loyal kayo, di loyal din ako. Then, kidding aside sa mga misis namin na lahat kasi kami dito may asawa. Pero going back, di ba? Sige, mag-focus tayo dun sa cheating sa partner. Diba? Kasi masarap ang bago. Masarap mag-cheat, sabi nila eh. Diba? Yung excitement daw na makatikim ng bagong tao. Diba madalas yan ang sinasabi ng mga nag-cheat na minsan, kanina, nag-usap tayo nila Brody Joe. Sabi ni Brody Joe, minsan pag sa inuman, may mga tao na pag nagkwento, parang proud pa, diba? Sabi mo, meron dyan. Sige, kwento mo, Brody Joe. Meron kayo may encounter kayo, sabihin mo, colleague or sino man yung neighbor nyo. Siyempre, pakisamahan mo minsan, parang nag-iya, di ba? Yun ang datingan nila, pare, pan-chicks ako kagabi. Alam mo yung detalyado yung mga sinasabi. Simula, pagbukas ng pinto, hanggang paglabas ng pinto, detalyado. Nahuli nga ako ni Macy's eh. Ganto. Parang bragging right pa nila yun. Parang kinakapogi niya. Kinakalalaki yung ganun. Kasi parang ako, Gustong-gusto ko yung sinabi ni Brody Job kanina na bakit inahayaan mo pa na, di ba, gano'n? Kasi naapektuhan mo yung feeling ng anak mo. Isipin mo, gagawa ka ng bawal, tapos magpapahuli ka. Marami kang naapektuhan tao. Kung may anak ka, malaman ng anak mo. Kino-compromise mo lahat yung relationships mo sa anak mo, dahil lang sa sarap, sa partner mo, sa wife mo. Proud ka pa na nahuli ka. Yun yung pinakamasakit eh. Huwag ka magpahuli, bro! Galing-galingan mo naman. Hindi, tama naman. Maging geng-geng ka. Galingan mo naman. Actually, tama din naman yung sinabi mo eh. Kung gagawa ka rin naman ng kalokohan, dapat galing-galingan mo na. Galing-galingan mo na. Huwag naman kayong papahuli kasi kawawa naman yung asawa mo, yung anak mo, di ba? Pero hindi kami ganun. Sila yun. Hindi namin sinasabi na nagawin niyo yun. Pero kung talaga hindi niyo mapigilan yung sarili niyo, di ba? Don't sacrifice your family. Di ba, Brody? Dapat importante doon, suluhin mo na lang. Huwag ka na magsasama. Oo, totoo yan. Huwag ka na magsasama ng tropa. Yun ang mahirap eh. May ebidensya. May ebidensya. Damay-damay. Tsaka pag nahuli ka, kasama mo yung tropa, magkakausap yung mga misis nyo. Tama. Kaya pala kayo magkakasama, ganyan-ganyan. Yun yung Tsaka pinakamasakit doon, kung may anak kayo, makikita ng anak nyo. It's a very bad example. Kasi hindi nyo alam, in the near future, akala nila normal lang. Kasi gayahin nila. Kasi remember, ang anak natin, tayo ay ina-idolize niyan. Nilo-look up tayo niyan. Lalo kung lalaki. So, ano na lang yung magiging tingin nila sa atin. Tama. Oy, wag niyong sabihin na plastic kami ha. Ina-advisean lang namin kayo. Based on our experience. Unsolicited advice naman. So, bahala na kayo kung ano kukunin nyo. Kaya, kung ano yung i-apply nyo. So, yun. Pero marami nga talagang ganun. Yung trail ng sarap. Kasi bawal. Bawal kasi. parang ano, no? Lalo pa nag-iinit, no? Bawal, no? Tapos yung makikita kayong patago, di ba? May mga ganyan kwento. Meron pa yan yung, kunyari, kunento mo sa akin. Tol, sasabihin ko na, sinabi ko na sa'yo, Tol, diilan mo yan. Hindi makakaganda yan. The more na binibigyan kita ng warning, ikaw naman, lalong tumutubo yung suki. May drill Tapos hindi ka na makalabas ng bahay ng kaibigan mo kasi yung sungay mo nasa kisame na hindi mo lang mabunot. Teka na pare! Teka na, hindi ka nakikinig yung sungay mo nasa kisame na. Diba? May mga ganun tao eh. Pero Brody, ito pa, isang example nito. Sa basketball, di ba bawal lang ano? Bawal ng mga excessive physical contact. May foul tawag doon. Foul eh. Minsan sarap din talaga maniko eh. Ito to. Pag ito yung yung defense nito is talagang parang smothering, no? Tight. Para makascore ka, talagang gagawa ka ng paraan para sisikuhin ko nga. Masiko ko nga to. Diba? Tapos kahit alam mo makikita ka ng ref, no? Ref. Mabanata mo pa rin. Kahit may nakatingin, gagawin ko to lang. Di foul. Alam mo ito na lang may kwento ako. Meron akong friend, nahuli siya ng misis niya, nag-cheat siya. Okay.
Buhay pa na. Buhay pa. Hindi ko napapangalanan kung sino. Pero nasa Santa Rosa. Okay na doon. Okay na doon. Souvenir. Face. Relax lang. Taga-ano ako, San Lorenzo din ako. Taga-phase 1 ka pa. Tapos nahuli siya, di ba? Tapos, ginastify niya pa. Pinagtanggol na pa yung babae. Grabe. So parang ayun yung sinasabi mo na kahit bawal sa basketball maniko, makikita ka ng ref eh. Wala ka nang pakialam. Grabe. Siya ganun, yung talagang wala na akong pakialam. Saan pinaglihi yung apog nun? Wala na akong pakialam. Mahal niya ba asawa niya? Hindi, actually, ano naman siya, nagkaroon naman siya ng, ano bang tawag? Nagkaroon na ba ng corrective actions? Nabago na yung, family mo na siya. Nagkaroon na siya ng awakening. Awakening. So, nakikita ko. Siguro sinampal mo, bro, din. Hindi ko, kunento lang to ng kaibigan din na, okay. Na ganun nga. Tapos, ngayon, okay siya, family man na talaga ngayon. Talaga. Buti naman, di ba, nagbago siya. Press release sa Facebook yun. Ewan ko lang kung pero good for him. Pare kasi, nagkaroon siya ng realization. Ang hirap kasi, some point sa buhay natin. Diba, alam mo naman natin, ayaw natin nasasaktan din tayo. Huwag din natin gawin sa partners natin. Parang isa yan sa pinaka, hindi mo makakalimutan sa buhay mo, yung heartbreak. Pero kasi, sabi ko nga sa'yo, may mga taong walang pakialam na sa feelings ng ibang. Hindi ko alam kung bakit ganun. Hindi. Anong tingin mo doon, Kuya Brody? Hindi, pero kasi, meron din akong ibang perspective doon eh. Like, for example, pag ikaw, hindi ka pinapayagan ng partner mo, and yet, ginawa, but you still do it anyway. Pero, ginawa mo naman yun, kasi meron kang purpose. May reason ka. May reason ka. For the good cause. For the good cause eh. So, di ba, iba yun yung parang, it's a different story. It's a different story. Pero, di ba, yung satisfaction mo naman, and then, kahit magalit ka, magalit siya, pero, hindi ka magigilty kasi, hindi naman nasayang yung oras mo. Kumbaga parang, wala kang alam mo na tao. Wala kang ginawang masama. Okay. Diba? Yun yung, so, it's a different na pagbabawal. Kumbaga parang, bawal eh. Diba? Pero, still did it anyway. Parang kasi, parang, ang dating kasi yung pinagbabawalan ka, it's still for a good cause. Yan. May mga ganun talaga. For example, gusto lang siguro ng space? Huwag ka munang, kasi gusto ka lang siguro makasama. Ganon. Pero, yun na nga. Hindi na nalalayo sa love story ko nung high school ako eh. Siyempre, bawal kami magkita ni Mrs. Diba? Siyempre, parents niya, bawal kayo ni Marvin magkita. Siyempre, kami ni Mrs. Nagkikita kami patago sa labas. Siyempre, diba? For a good cause. For a good cause, diba? Kasi, siyempre, alam naman. Sarap yung bawal. Oo, diba? Ayun, siyempre, nung mga bata kami, si Mrs., diba, na pag nakikita kami ng patago, iba yung adrenaline eh. Parang, siyempre, ang saya-saya, nakakasama mo yung crush mo, yung girlfriend mo nung high school, diba? Kahit na sandali lang kami magkita sa labas, kahit mga 10 to 5 minutes na konting usap, alam mo yun yung fulfillment. Na alam naman namin na bawal kasi nga, siyempre, nasa puder pa kami ng magulang namin. Siya. Kasi di pa kayo nakapagtapos, no? Di pa kami high school pa kami back then, no? So, pero, kahit bawal talaga. Nakikita pa rin kami. Oo, tuloy lang ko yun. Diba? Pinaglakad mo nga ako. Buhay na patututong kaibigan ko na isa to sa kasama. Pero pa that one time, kasi Cliff naman din kasama ko. May motor. May motor naman siya, may motor. Sabi ni Mrs., inutusan siyang bumili ng yelo ni Papa. Mga kabrody, yung kinag-usapan natin babae, ini-asawa ko ngayon, no? Katuluyan kami. Si Mrs., inutusan siya na bumili ng yelo ni Papa. Ngayon, tinext niya ako, bibili ako ng yelo. Sabi niya, from phase 1, brody, papunta ang layo nun. Layo nun. Ngayon, tinext ko yung barkada namin, si Clip, sunduin mo ang motor dito. Magkikita kami sa glit niya, Parang supportive naman mga kaibigan ko nung araw. Pinuntahan agad ako, nakamotor. Punta agad kami si Alex. Sabi niya, dalihan mo, bumili lang ako yelo sa kanto, di na ako bumili. Maya, sakto pagdating ko dun kay Mrs. D, nag-uusap kami. Siguro mga wala pa isang minuto. May umiilaw na kotse, paikot, tago kami ni Clip sa damuhan. Yun si Papa na pala, Ayun, nakakaibang masarap ang bako. Oo, bro. Yung
ang saya balikan, di ba? Na nakakatuwa, balik-balikan. Kasi siyempre, mas maraming, nung kabataan natin, mas maraming restrictions. Oo, dami mas maraming, mas maraming limitations. Ang dami nakatingin sa'yo. Pero ngayong matanda ka na, medyo lumuwag-luwag. Choice mo na kung gagawa. Ikaw na ang may restriction sa sarili mo. Ikaw na may restriction sa sarili mo. Tama. Kasi dati parang wild and free, syempre. Kaya sabi nila, sa tingin mo ng bata ka, mas matagal ang oras. Kasi nga, ang dami mong bagong activity ginagawa sa utak mo. Nare-record ng brain mo. Pero nung tumanda ka na, parang paulit-ulit na lang ginagawa mo ang bilis ng araw. Kasi nga yung utak mo, hindi na nagre-record ng bagong activity. Kumbaga kung ano na lang yung usual na ginagawa mo, yung brain mo, hindi na naglalagay ng panibagong information. Papasok ka, uuwi ka, matutulog ka. Paulit-ulit na lang yung nangyayari. Unlike nung bata ka, parang endless yung time. Pupunta kayo sa ganito, umamasyal kayo ng parents mo. Parang napakasarap, di ba? Oo, tama. Ganun yun eh. Sabi niya, hindi mababalik yung oras. Oras talaga, hindi mo na pwedeng mabalik yung oras. Isipin mo na lang, cherish all the time. Brody Job, parang kailan lang, magbabasketball lang tayo sa phase 1. Oo nga. Tapos ngayon, andito na tayo sa life choices and decision making na. Diba? Kaya dahil na-experience namin. Who would have thought, no? Sorry. Na-experience namin matikman kagad ang mga bawal. Bawal. Pero nagkaroon naman tayo ng reservations. Yes, oo, tama. Kasi kung hindi kami nagkaroon ng reservations noon, wala siguro kami dito. Kung nagpadala talaga kami doon. Wala na. Nagkaroon kami ng reservations. Kailangan may restrictions pa. And then, responsible ka. Yes, responsible. Tama. Oo, totoo yun. Tsaka iba yung pag sinabi mo na meron ka talaga na kahit papaano, kahit bata ka, meron ka pa rin goal somehow na naman. Ayokong tumulad dito, gusto ko ng ganito, di ba? Marami ka pang gusto eh. Meron ka pang gusto. Siguro dahil sa mga gusto mo, nare-restrict na yung paggawa mo ng masarap na bawal. Oo. Parang unti-unti namumulat ka eh. Unti-unting, teka lang, pag ginawa ko to. Ito na yung magiging consequences. Yes. Dati nung bata tayo. Dapat gradual lang. Kung ano man kung do whatever I want. Parang, bakit ba? Bata ako. Gagawin ko to. Pero ngayon nagmamature na tayo, nakikita mo na teka lang, kahit masarap tong bawal na to, tinitignan mo na yung magiging epekto yung consequences eh. Oops, teka lang. Ano tayo dyan? Out muna tayo dyan. Kasi hindi mo na pwedeng sakripisyo yung pamilya mo. Dati, sarili mo, okay lang. Dala mo sarili mo lang. Ngayon, iba na. Kung ano mangyari sa'yo. Oo. Diba? Ngayon, hindi na. Iba na. So, ngayon, tulad yung pagkain mo ng crispy pata. Restricted. In moderation. Blood. Sabi nila, blood. Blood to eh, blood. Yan yung cardiac delight, iwasan mo na. Cardiac delight. Tama yan yung mga ano pa bang madadagdag natin sa mga masasarap na bawal? Siguro takeaway. Takeaway sa tayo. Takeaway. Depende sa inyo kung may madadagdag. Ikaw, Bro DJ. Kasi since yung talagang masarap talaga ang bawal. Do it responsibly na lang. Kung maganda yan. Gusto ko yan sinabi mo, Kuya Bro, gusto ko yan. So, kayo na lang yung mag-filter. Ano yung sabihin? Naman na yan. Gusto ko yung sinabi mo. Hindi na tayo bata. Yes, tama. So, basta tandaan nyo lang yung tama at mali. Yun lang yung magiging option mo. Tama o mali. Tama o mali. Paano mo pa panindigan? Choice mo yan. Kung tatamaan ka ba o ano? Ganda rin yung episode na to. Gusto ko yung sinabi ni Kuya Brody. Do it responsibly. Do it responsibly. Kasi hanggang ngayon may mga colleague ako na may ginagawa pa rin silang bawal. Minsan nakapasama ako sa kanila actually. Pero responsible sila. Yes, Hindi to about sa babae o Yes, responsible pa rin sila sa ginagawa nila. So, ayun lang. Gusto ko yung sinabi mo. Talagang tumatak yan. Do it responsibly. Ako, ang take away ko lang naman, syempre, wag natin isakripisyo yung pamilya natin. Diba? Kumbaga, yung pinaka-i-consider mo dyan is yung magiging consequence. Yun naman yung sabi nga ni Brody Jet, diba? Do it responsibly. Si Job naman, kung gagawa ka ng bagay na galingan mo na. Galingan mo, diba? Hindi ibig sabihin na magaling ka magtago. Ibig sabihin ng galingan mo in a way na walang consequence. Bad ba yan? Kung may consequence man, good. Siguradong, kung may consequence, kasi alam mo, minsan tao lang din tayo.
kung may consequence man, siguraduhin mo na ikaw, wala kang ma-apekto. Sabi mo, manageable. Hindi maapektuhan yung mga tao sa paligid mo. Kasi, yun parang, lalo na pag family man ka na. Diba? Hindi mo lang buhay yung dala mo yung buhay ng asawa mo. Dala mo yung buhay ng anak mo. So, yun. Imi-mirror mo muna. Pag ginawa ko ba to, ano bang pwedeng outcome? Diba? Yun sa akin, don't sacrifice your family just for the sake of adrenaline. Just for the sake of masarap to. Diba? Parang it will satisfy me. Diba? Gawin mo yan kung talagang single ka. Diba? Pero kung gusto mo na makita si Lord. Oo. Ito totoo yan. Diba? Ano ka na, hindi ka, sabi ng doktor, uminom ka ng gamot. Hindi ka uminom ng gamot. Tapos, rebelde ka eh. Oo, diba? Oo, diba? Minsan, yung pala, no? Wag nating gawing dahilan yung kasi gusto nating gumante. Kaya tayo gagawa ng masama, ng bawal. Wag tayong mag-act ng rebellious. Kasi sabi nga nila, hindi itatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali. Tama ba? Tama. At saka may magandang verse si Ron Hilde dyan. Sige. Yung kung dahil gusto mong gumante dun sa isang tao, meron siyang isang kanta, parang sabi niya na hindi niya namalayan. Ikaw yung gusto niyang mamatay sa lason. Pero hindi niya namamalayan, siya na pala yung umiinom ng lason. So parang may ganun siyang verse ng Tama. Hindi niya namamalayan. Sa sobrang gigil niya, pag-rebelde niya. Siya pinapatay na pala yung sarili niya. Kesa ron sa revenge dun sa Kasi yung mangyayari sa tao. Yun, ayun. Ikaw naman, Brody Job, yun yung take away mo. Oo, pinaka-take away ko lang dito. Siguro same page kami ni Kuya Brody. Do it responsible. Ano to, kumbaga in general term to. Kumbaga, as much as wala kang gagawing masama, or paano ba? Basta yun, parang na lang. Kung may gagawin ka mang masama, o may gagawin ka mang bawal na masarap, huwag mo isakripisyo na lang ng pamilya. Do it responsibly. Tama. Do it responsibly. Or for example, hindi na tayo nalalayo, di ba? Yung pabababain yung in general. In general. Hindi huwag ka na lang pahuli kasi sakit sa ulo yan eh. Ganun. Galingan mo na. Baka matulfo ka pa. Pero hindi namin sinasabi na hindi babae kayo. Pero in reality kasi maraming gumagawa niyan. Tapos pag nahuli, proud pa sila sa mga tropa nila. Nahuli ako, ganyan. Hindi ganun. Tama. Kumbaga kung gagawa ka ng kalokohan, galingan mo na. Tsaka responsible ka sa mga actions mo. Hindi yung mag-deny ka, ganyan. Hindi, ganito. In short, huwag nyo lang gawin. Huwag nyo lang gawin kung di nyo kayang panindigan. Tama. Huwag nyo lang gawin. Kasi mahirap Parang, syempre lahat naman tayo. Ayaw natin na nasasaktan tayo, di ba? Oo naman. Tsaka pag ginawa sa'yo yun, kaya mo ba? Yun. Yung isa pa yun. Isa pa yun. Pag binalik sa'yo, kaya mo ba? malulunok mo ba? Tapos sasabihin, siya ginawa na ganyan. Diba? Sisisi mo pa. Pero ikaw naman pala yun. Sa'yo naman pala. Simula. Red flag ka. Nag-rebellious din yung partner mo, di ba? Iba yun. Iba yung sakit nun. Pagkaganon sa lalaki. Iba yun. Kaya matindi yun. Hindi mo malulunok yun. Di ba, Brody Jeff? Mahirap lunukin yun. Baka kahit na gusto mo yung pagkain, di mo malunok. Diba? Mahirap yun. Ayun, napakaganda ng episode. Almost an hour. 'Di ba? Napakaganda. Parang bitin pa nga ako pero masaya mga ka-Brody, thank you sa pagsama sa amin sa episode na to na bakit masarap ang bawal, no. Kayo ba mga ka-Brody, ano ba yung mga kakaibang experience nyo na masasabi niyo na? I-email niyo sa amin. Para share niyo sa amin nila Brody Job. Babasahin ni Marvin. Tapos pag-request niyo ulit na pabalikin si Brody Job at may mga tanong kayo, hatakin natin to, babalikin natin to, sasagutin nito yung mga tanong niyo. Anong galingan niyo? Liable ka ngayon, Brody Job. Ano lang yun based on our experience. Ayun, masaya kami na another success episode na naman tong nagawa namin sa inyo, no. Huwag kayong magsawa kasi actually marami kaming episodes na hindi pa na-upload, no. Kasi medyo talaga kasi may mga work kami, no, na may times talaga na nahirapan kaming i-edit pa yung mga videos, no. Pero marami kaming upcoming episodes and may mga naka-line up kami ng mga parating na magaganda pang episodes, di ba? Brody Jeff? Saka pagbubuntihan pa namin kung ano yung meron ngayon, hindi kami parang na-satisfy. Yes. So, we are hungry for improvements. Yes. So, last
but not the least, thank you for... It's my pleasure, mga Thank you. Brody. Salamat sa pag-invite sa akin dito. Yes, I'm sure babalik yan. Baka naman naging kami, hindi ka bumalik. Hindi, babalik na lang ako for sure. Magsabi lang kayo. It's a great experience. Yes, yun. Talagang maganda. Magaling. Maganda i-tandem to sa yung kaysa ko pang best friend din na kababata ko. Next, pagka silang dalawa, pagsasawayan natin, 4 tayo mag-ano. Abangan nyo yan, medyo anong title ng bugbugan episode siguro? Kasi bardagulan na episode yun, malamang sigurado. Masaya rin kasi kasama yung isang kaibigan namin. Makikilala nyo yun. Malalamang sikreto ni Marv. Dito Kuya Brody, gusto kong siguro kung babalik ako next time. Gusto ko yung topic natin. Yeah. Medyo saucy yun. Oo. Yung paano natin sisirain yung kapatiran. Char! Hindi na. Paano namin ibubunyag ang mga kasiraan sa kapatiran? Char! Abangan. Anyways. Maraming salamat ulit mga ka-Brody. This is Brody Marbs. It's Brody Joe. And Brody Jeff. Signing off. Don't forget, always remember, you and me, we are limitless. Salamat mga Brody. Thank you.